Isang magandang araw sa inyo mga Karik Moto B. So doon po sa nanghihingi po sa akin ng circuit diagram nitong ating ay direct online switch o yung mas kilala nating binibili sa tindahan na magnetic starter. So ito po yung inyong makikita doon sa loob. Ang pinagkaiba nga lang ay wala po yung kanyang overload relay. So kaya po ito tinawag ko na unang version or first version. Kasi nga po ay umorder pa po tayo hanggang sa ngayon ay hindi pa rin dumating, pero para po dun sa nag-request po sa akin kung pwede ko raw bang i-upload yung walang overload relay. So ito po yun. So ito po yung makikita nyo sa loob ng ating magnetic starter na nabibili doon sa tindahan. So syempre pag binuksan nyo po yun ay meron po kayong makikitang wiring terminal o yung pinaka input terminal. So, ikakabit nyo lang po ron ay ito lang yung wire. So, ito po yung laman, ito po yung pagkaka-installation ng mga linyada magmula po sa off switch at saka sa kanyang on switch. So, ito na po yung diagram na susundan po ninyo. So, kaya rin po pala ito first version kasi kung mapapansin nyo yung ating control circuit diagram ay may kulang pa. So, hayaan nyo po pagka dumating po yun, ibibigay ko po kaagad sa inyo or yun po yung pinaka part 2 natin. So, ngayon dito po muna tayo. At ito po, papakita ko po sa inyo yung temporary na ginawa nating output na power supply o panggagalingan ng power supply ng ating motor. So, imaginein po natin, ang ginamit ko lang po munang motor ngayon ay ang auxiliary fan. So, mapapansin nyo naka-off siya. So, syempre, ito, i-on na natin. Naka-on na pala yung ating main circuit breaker kung saan tayo kukuha ng supply. So, simulan natin para maipakita ko po sa inyo ang gana po nitong direct online switch o magnetic starter switch na first version na wala pong overload relay. So, pindutin po natin yung kanyang on. Yun. Mandar po siya. At syempre, i-off po natin. Yun. Okay, i-on po uli natin. Yan, naka-on na siya. So, saan nga po ba ito makikita? Ito po ay nakikita ko kadalasan doon sa mga rice mill or doon sa mga cement plant. Kasi meron po sila doon na maglo-loading sila sa mga tracking, sa delivery tracking, ay meron po doon tinatawag na manual conveyor. So doon po na nilalagay ng mga empleyado or ng mga staff na naka-assign po doon sa loading area at unloading area ng mga tao na nilalagay po doon sa conveyor para po hindi na nga po nga naman bubuhatin ng mga tao kasi nga medyo mabigat or medyo malayo yung area. Kumbaga, yun po yung nagiging nagiging passway, no? Para dun sa delivery, para po maikarga po kaagad nila dun sa tracking. So, yun lang po. Rick Moto B po, ang inyong electrician.